Yung Atara. So, yun, pag-uusapan natin yung isa sa proseso sa paggagawa ng modular cabinet. So, ito, disclaimer lang. Ito po yung diskarte namin sa paggagawa ng modular cabinet. So, ano-ano nga ba yung pangunahing ginagawa sa paggagawa ng modular cabinet? Una, pinaka-base ay yung design. No? Kailangan meron po tayong sinusundan na design bago po natin sisimulan yung paggawa ng modular cabinet. Pangalawa ho, shop drawing. Then, pangatlo, cutting list. Then, preparation ng materials. At, yun, fabrication na tayo. Then, lamination, trimming, and final is finishing assembly. So, ngayon, pag-usapan natin yung cutting list. No? So, ito yung isa sa pinaka-importante sa paggagawa ng modular cabinet ay yung meron kang magagawang cutting list. No, paano nga ba gumawa ng cutting list? So, meron tayo rito shop drawing. Ito. Ayan. Then, meron din tayo rito cutting list form. No? Ito po. Cutting list form na to, naglalamad siya ng yan. So, meron siyang component. Yan. Meron din siyang thickness, width, length, pieces, description, tapos yung hasp ng board, tapos kung saan mo siya lalagyan ng engine. So, napakalaking importansya nitong cutting list, lalo na kung meron ka pong mga taga-tabas, no? Yung magka-cut. At syempre, especially kung mag-DIY ka, kailangan mo talaga meron kang susundan na design, shop drawing, then finally ay cutting list, no? Yan. Sa component, diyan nilalagay natin yung kung ano ba yung tatabasin mo, no? Ano bang unit? Kunyari, siding. Yan, nilalagay mo diyan siding, which is ito yun, siding. Yan, module 1, MD1, siding. Yan, ito yung siding. Na? Bali, overhead cabinet to, ang sukat niya is 350. So, lalagay mo sa siding niya, example, 18mm, thickness niya 18mm. Then, yung width niya is 350. Yung length, ayan, length niya is 1,000, no? So, dito mo siya ilalagay sa length. Ayan, length. Then, kung ilan piraso siya, no? Kung ilan piraso yung tatawasin yung example, module 1. Ayan, module 1. Yung siding niya, 2 piraso. Ayan, ilalagay mo yan 2 pieces. Ayan. Ilalagay mo dyan 2 pieces. Then, sunod, top and bottom. Kadalasan naman po, pares naman po yan, top and bottom. So, kadalasan naman po, ang ginagawa natin sa description, ilalagay nyo dyan kung ano pong board yung tatabasin. Kasi, kung marami po kayong board, kagaya ng meron kayong Acacia, meron pong Java Teak, meron pong solid color, na ililista natin dyan kung ilan, ano po ba yung warm white, or black, or ano, basta kung ano pong kulay ng board. Then, kung may hasp naman po yung board nyo, yan, dapat po i-note natin dito sa board na to. Kung pasan papunta yung hasp, kung pataas o pahaba, no? Pahiga. Yan, kung patayo o pahiga. Tapos sa aging naman, kung saan banda lalagyan ng aging, kung sa harapan, sa baba, then sa likod, yan. Kadalasan naman po paikot yung aging natin. So, yan. Next is top and bottom. Yan. Yan. Meron po tayong top. Meron din tayong bottom. Madalas po, pares naman po ang sukat niyan. Ganun din. Yung sukat niya is 794. Yan. May butal kasi yung ano natin, no? 794. Ibig sabihin yan, yung kaya naging 794 yan kasi yung carcass po natin is 830.
no? 830 minus 36 minus 18 minus 18 equals 36. Ang kakalabasan niya po is 794. Ayan, 794. Kaya po, 794 yung ating magiging bottom. So, ito, susulat na ako natin, no? So, session na ako kayo sa video ko. Hindi kasi ako marunong pa mag-edit. Yan. So, for example na ako natin, no? Kanina, muna natin pinag-usapan is siding. Yan. Thickness niya, 18. Width niya, 350. Length niya, 1,000. So, ilang piraso yun? 2 piraso. Yan is white lang naman yun, warm white. Lagyan natin yan, warm white. Yan. Tapos sa board, since wala naman siyang haspe, yan na lang yan. So, tapos yung aging, yan, dito, sa labas, sa harapan. Tapos, ito naman po yung ilalim. Ito naman po yung ibabaw. Ito naman po yung likod. Yan. So, ganyan po yung ano namin. May isipon lang ako. Ganyan po yung ano natin, yung ano namin dito. Common language namin dito sa production. So, sa bottom, yun. Pinakita ko po sa inyo. Pabot niya ang calculator G. 18, 350. Ayan. So, dapat, pag gumagawa ka ng cutting list, lagi kang may hawak na calculator. So, since 830 siya, no? 830, yung width, ay length ng ating carcass, 830. So, minus natin. Isang siding, 18. Isang siding ulit, 18. So, yan po ang ilalabasan. 794. Yan. 794. So, 2 piraso din yan, no? Yan. Tapos, warm white din. So, susunod naman natin ay yung shelves, no? Sa shelves po, sige ho, sa backing muna ho tayo. So, yung backing natin, backboard, yan, tawag nila dyan, backing or backboard. Sa amin po, ang standard po ng ginagamit namin is 6 mm. Yan, 6 mm siya na melamine board din, no? So, ang technique naman po doon sa sa 6 mm, kung ano po yung sukat ng carcass nyo, example, 830, no? Ma-minus lang po kayo ng 18 mm. So, 830 minus 18 mm, 812. So, magiging 812 po yung width. 812. Tapos, yung naman, yung length, no? 1,000 minus 18. So, 982. 982. 1 pieces, warm white. So, yan. Bakit naman po 18 mm yung pinawas natin, no? Sa ating width, sa length. Pag kasi, pag gumagawa po tayo ng modular cabinet, yung siding niya, saka yung bottom niya, pag bubuin natin, lalagyan po natin siya ng grooving para po ipasok doon itong 6 mm, no? Kasi po may lamin board na po yun, bawal po siyang, hindi po kagaya ng traditional na gawa po natin na pinapako, no? Bali, iipitin lang siya ng mga board bago natin siya buuin. So, ang example, ang ang length niya is 794 yung loob. Nagpa-plus po tayo ng tag 9 mm, no? Tag 9 mm. Bali, 794 plus 9 plus 9, ang kakalabasan niya po is 812. No, bali, shortcut na lang po yon na 830
minus 18 mm. No? Ganun din po sa length. No, ang susunod naman po natin ay shelves. No, sa shelves naman po, ito shelves. Kami po kasi, ang ginagawa po namin, meron po kaming box strip sa likod ng cabinet. No? Kaya po, ang ibabawas po natin sa shelves na ilalagay po natin is, nangyari po ay 350. Yan, minus yung box strip namin, 18 equals 332, tapos minus 6 yung bakit po. So, ang kinalabasan niya is 326. Since shelf siya, sa kami po, ang ginagawa po namin ay hindi po namin siya pinapantay sa harapan. No? Bale, ang ginagawa po namin is 320. 18, 320, tapos 7, 9, 2. Yan. Papasin niyo po, yung bottom niya is 794. Ang ginawa po natin dito is 792, no? So, bakit po 792, no? Ilang piraso po to? Wala dalawa. So, may kulit. So, bakit po siya naging 792? Kasi po, kaya siya naging 792, lalagyan po natin siya ng aging paikot. Yan. Kasi po, ang shelves na gagawin natin ay adjustable shelves yan po. No? Ito po, adjustable shelves po yan. Madalas po talaga pag modular, adjustable shelves lang siya. 792 kasi po, yung aging natin, yung kapal niya is 1. No? 1 mm. So, 792 plus 1 mm plus 1 mm, hindi yung 794. Yan. So, yun. Tapos naman po sa door, ito po importante sa door, no? 18 mm. Yan. So, yan. Kung sakali po, example natin dito, kunyari, acacia, yung gagawin nating door, meron siyang aspe. So, ganito po ang cutting list niyan. 18 mm, tapos po 830, no? 830. Ngayon, i-divide po natin siya sa 2. Dalawang door. 415 ang kinalabasan niya po. So, ang gagawin ho natin dyan is, gagawin lang ho natin siyang 411. No? Magma-minus 4 po tayo. Bakit po minus 4? So, teka lang. Lalagyan lang muna natin yung length niya. 1,000 minus 4. 996. Then, 996. Yan. So, dalawang piraso siya. So, sa dalawang piraso na yun, binawasan natin siya ng 4 mm sa length, sa width, 4 mm din sa length. So, bakit po? Kasi po maglalagay pa po tayo ng aging, no? So, ang kakalabasan po nito, pag naging finish, is 413. Ito naman po is 998. No? Bakit po meron pang 2 mm? No, kailangan po natin na meron tayong space sa pagitan o gap sa mga door, no, para po meron po tayong adjustment. So ang matitira po sa pinaka-gap, example yung ganun po, yan, is 2 mm, no? 2 mm. Tapos papasin nyo to, dalawa siya na module, no? So, yung magiging ano niya rito, matitira dito sa gitna na to is 2 mm. Tapos, dito naman 1 mm. Ngayon, pag pinalagyan natin ng door dito, 2 mm din yung magiging gap niya rito sa gitna. Then, may 1 mm ulit siya rito. Bali, yung magiging spacing nito, pag pinagsama mo yung dalawang module, is 1 plus 1 equals 2. 2 mm na rin yung magiging gap nito. No, pag pinagsama natin yung module by module. So, yan. Tapos, kung sakali pong acacia siya, acacia. Yung hasp na susundan po, since yan po, 411 is, tapos 996. Yan. Ang magiging hasp niya po ay, pag pinat po yan kasi, usually, pahiga, no? Kaya po, ganun po ang magiging hasp niyan. So, saan po nakaturo yung arrow? Yan, kanya sa length. Ibig sabihin, yung hasp niya, papunta ron. No? Yan, papunta ron.
Yan. Clear aspect. Kung paano mo siya lalagyan ng hinging. So, yun po. Ito nga po yung common language namin dito sa shop, sa fabrication. Ngayon, pag ganyan po may kulay na aging, nilalagay po namin yan C. Ibig sabihin yan, colored. Kung ano yung kulay ng akasya, yun po yung magiging aging niya. So, yun. Yan po yung kahalagahan. Ay, yan po yung paggagawa po ng ating list. Ano po? Nalampasan pala natin, no? Okay. So, kung ano po yung project, example sa Alabang. Yan. So, kung DIY ka lang, kahit di mo nalagyan kung sino magkakat, syempre ikaw talaga. Pero kung meron kang tagakat, example, si Juan, sa aging mo, si Pedro, sa assembly mo, si Jose, deliver mo, si Michael, install by Eman. Yan. So, meron siya mga designated na tao na mga fabricator or carpentero. Yan. Tapos yung materials, so sino nag-prepare, sinote mo na lang kung ano yan. Ano ba yan? Overhead cabinet. So, ayun, no? Ayun po yung cutting list natin. Meron tayong siding, bottom, backboard, shelves, and door. Yan. So, may kulang pa pala tayo dito yung backstrip sa likod. Dalas, no? Ang ginagawa lang namin 18, 100. Tapos, kung ano po yung length ng bottom, yun na rin po ito. 794. Retaso, pwede natin sa retaso. 2 piraso lagi kada isang module. Yan. So, yun po, no? Sana po meron po kayong natutunan sa aking share na video na to about sa cutting list. Yan po. Maraming salamat po.